Para po sa devotion natin patungkol po sa worship. Actually, ito po ay part 1 and part 2. So, ito pong part 1, binibigyan natin ng emphasis yung concept ng latreia. Yung part 2 natin, bibigyan natin ng pansin yung concept ng proskuneo. Now, ano ba yung latreia? Yung latreia po, punta muna tayo sa verse natin, no? Romans 12:1. Short comment lang para sa hindi nakapanood ng devotion natin. So ito po yung verse natin, sabi ni Apostol Pablo, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice." So, sinasabi po ni Apostol Pablo na i-offer mo yung iyong katawan as a living sacrifice. Ba't ganun? Para bang merong dead sacrifice? Yung kinukumpara po ni ang hugot ni Apostol Pablo rito nasa Old Testament eh. Sa Old Testament po kasi, yung mga Levites, sila lang yung mga priest. Okay? So, sa 12 tribo, yung isang tribo doon, sila yung priest. Kumbaga, special sila. Pero sabi ni Apostol Pablo, teka, alam niyo ba sa New Testament, lahat tayong mananampalataya, lahat tayo priest. Lahat tayo kabilang na sa mga piniling pari, no? Priest. Now, kung sila nagsasakripisyo, meron sila mga rituals, ceremonies, mga nag-aalay sila ng hayop, na patay yung inaalay nila, tayo mga Kristiyano, priest din tayo, pero ang inaalay natin yung sarili natin. Pero hindi natin pinapatay, kundi inaalay natin na buhay. Living sacrifice. So sabi dito, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Ito talaga yung worship. Totoong pagsamba sa Diyos. Now, yung worship na yan, tsaka sa Tagalog paglilingkod, depende sa translation, minsan service, kaya worship service. Pero sa Greek po niyan, ang salita pong ginamit ay latreia. Or minsan po ay liturgeia. Now, pag binisita po natin yung Greek word niyan, punta muna tayo rito, no? Ito po ay sa biblehub.com para sa mga, gusto maging Bible scholar, gusto yung malaliman na research, punta lang po kayo sa biblehub.com. So, ito yung Romans 12:1, yung verse natin. So, ayan po yung Greek word na ginamit, latreian. Latreian. Pero ang translation po dito ay service. Dito po sa verse natin, ito sa NIV, worship. Kaya po yung topic natin ay worship service. Ang worship service po sa Greek niyan ay latreian. Okay? Now, pag clinic nyo po yung 2999, dito po tayo mapupunta dyan. Yan, 299. Yan po yung latreia. Ang ibig sabihin po ay worship, service, service of worship. Or sa atin, worship service. Now, baba lang muna tayo. Tingnan natin. Marami po kayo matututunan dito sa sa biblehub.com. Pang po to, malaliman na research. So, ito ay latreia. Yan yung worship or service. Sabi po rito sa paragraph 2, in the Greek Bible, the service or worship of God according to the requirements of the Levitical law. Yung Hebrew, adova, yung Old Testament po kasi ay nasulat sa Hebrew. Yung New Testament ay sa Greek. Okay, so Exodus 12:25, adova yung ginamit, Romans 9:4, Hebrews 9:1, ang ginamit ay latreia. Na pag inobserbahan niyo po ito lahat, basically ang sinasabi ni Apostol Pablo, dati sa Old Testament, kasi ito po ay, tingnan natin, meron pa isa. Ito. Old Testament roots. Ayan. Dati kasi sa Old Testament roots, sa Old Testament, no, sa pag-aalay nila doon sa templo, may mga ritual lang silang ginagawa doon. Pero natatapos din yun. May schedule lang. Parang sa panahon natin ngayon, no, may mga schedule lang yung worship service. Pag lang, Sunday lang, or depende, sa ibang bansa, Friday. So, para ba may schedule lang? Pag ang idea natin ng worship service ay yun ini-schedule lang, there's something wrong. Kasi nasa New Testament na tayo eh. Kumbaga, under grace na tayo eh. Hindi na natin
ginagaya yung katulad sa Old Testament na para bang naka-schedule yung worship service. Kaya sabi ni Apostol Pablo, eto yung worship service nyo ngayon. Dahil dati may mga priest, mga special people, kayo na yung special people. Kayo na yung mga priest. Kayo na rin nag-aalay. At ang inaalay nyo, yung inyong mga sarili. At pag inaalay nyo yung inyong mga sarili, meaning to say, wala nang katapusan yan. Alam namang inalay mo yung sarili mo sa Panginoon ng isang araw, let's say Sunday, tapos babawiin mo ng Monday. Hindi pwede yun. So sabi niya rito, you offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Pagkatapos nun, sinundan agad ng verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ibig sabihin, yung mga affairs sa mundo, pati yun, dadalin mo dun yung worship mo, yung pagsamba mo sa Panginoon. You do not conform to the pattern of this world. Kaya mga kapatid, yung puntos natin dito sa devotion natin na ito, yung worship, it's a continual act of service without end. Hindi nagtatapos yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagsamba, yung worship, it doesn't end. Kaya hindi po siya limited ng time, hindi siya limited ng space, lagi tayong nagwo-worship service sa Panginoon. Now, ang pagkakamali lang minsan, ang tingin kasi natin sa worship service, yung may pupunta, may MC, tapos may pakanta, tapos may, makikinig ka ng sermon, tapos uuwi na. Parang yun lang yung minsan yung understanding natin ng worship service. Kaya pag natapos yun, tapos na rin yung worship service. Pero dito sa New Testament, hindi ganun. It doesn't end. Walang katapusan yung worship service. Kaya yung worship service, hindi yan limited sa pagkanta, pag-awit, pakikinig. Hanggang sa trabaho mo yan bilang engineer, sumasamba ka pa rin sa Panginoon. Hanggang sa trabaho mo yan bilang architect, bilang IT, bilang janitor. Kahit yung naglilinis ka lang doon sa opisina or doon sa school na kung saan ka nagsaserve as a janitor, pagbubutihin mo pa rin yun because you're doing it for the Lord. That is your worship service. Kaya po ako, ito yung gusto ko talagang mensahe sa mga tao. Lalo na doon sa mga may impluwensya. Minsan kasi, sasamba sa Panginoon ng Sunday, pagdating doon sa leadership position niya bilang mayor, nako po, sobrang corrupt na. Mga kapatid, pag upo mo doon sa kung saan ka man may influensya, pati yun, dama yun sa worship service. Pagbubutihan mo yung pagiging mayor mo, pagiging konsehal mo. Bakit? This is for the glory of God. That is your worship service. It doesn't end. It includes all your activities. That is worship service. So I hope may natutunan po tayo sa devotion natin na ito. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.